everyone right now to just stand up on their feet. Ayan, stretching muna tayo. Okay lang, stretching muna. I know it's been a long day. Let's just look to your left, look to your right. Sa mga nandito sa church, kamustahin nyo naman yung nasa katabi nyo. Mag-hello naman kayo. Kahit nandyan sa online, mag-hello tayo sa mga boss natin, sa mga amo, sa mga katabi natin sa MRT. Ayan. So, today po is, ano ngayon? Wednesday nga ba ngayon? Wednesday. Yan. So, sabi po nila, yung Wednesday, it's like, it's the hump in the middle of the week. Ano po? So, parang it's your cue to say na we're halfway through the week na. And can we just praise God na it's, we're halfway through the week. And katulad po nung shinare ko last, one of the prayer meetings, ano po, can you believe that it's already June? And more than that, June 5 na ngayon. And like, parang ang bilis po, no? It's been 6 months. Yung mga, bilis talaga ng panahon. And one of the things that I wanted to say this day, ano po, is really let's just thank God for He is good. Hindi po ba? And as we continue to take this time in prayer and in praise and worship, let's just thank God for His goodness. Sige po, as we start, can we just close our eyes and bow down our heads? And can we just in our own spaces, can we just pray and just thank God right now? I'll give you all some time. Just thank God in your own words. You can say it out loud. You can say it in your head. Kahit po nasa bahay tayo, those who are tuning in, I just encourage you to maybe just take a moment. Just pause lang po kayo. Sabihin niyo lang po, Lord, salamat po. I might not be in the best spot right now, but Lord, salamat pa rin po. Lord, nagtatrabaho pa rin po ako ngayon, pero salamat po because I'm here. I'm still able to hear and listen and praise and worship you. Lord, it's been a long 6 months. It's been a challenging 6 months, and yet I still want to thank you. Yes, Lord, you are good, you are faithful, you are awesome, and you are true, O Father. Salamat po. Lord, we just entrust this night to you, O God. And as we come before you this evening, O God, we just want to have the joy and the thanks in our hearts, Lord. We want to thank you because you have brought us this far. And Lord, you have not left us here. We will continue to push on forward, O God. Lord, the best is still yet to come. Lord, we just entrust this night to you. We come before you and just praise and worship, O God. Salamat po. We just entrust this story to you. In Jesus' name, magpasok naman po tayo kasi the past few tarings, medyo malungkot agad yung start. So let's just thank the Lord this evening. Hallelujah, we thank God.
With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arms. Once again. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arms, I bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank last time, let's sing it out. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord God, we just thank you, God, for this evening. Lord, we even Lord, we just want to thank you, Lord, for the past 6 months this year, oh God. Oh yes, God, we thank you, Lord. We glorify your name. Hallelujah. God, we just want to say we need you more every day. Once again, let's sing it out. More than yesterday, I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need
Hallelujah. Yes, God. We need you, oh God. We need your revival, Holy
Yes, Lord God. Lord, you are here with us tonight, O Jesus. Heavenly Father, we know that you are here with us. Father, in this blessed evening, we are just so thankful na we are here. We are here, Lord God, physically or even joining online. We are just so thankful. We are so privileged, Lord God, to be here praying, to be excited to what you have prepared for us tonight, oh Jesus. Lord, we don't deserve it, but you keep blessing us with more and more opportunities, Lord God. Lord, thank you for removing that laziness that we have in our body, that tiredness. You just put it aside so that we are so energetic. We are so ready to be here for you, oh Jesus, to be just blessed by the word, to be blessed by your presence, oh Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. And as we pray for our JRM churches in Manila, satellites, provincial, and international. Thank you, Father, for the many options that we have to even pray for churches. Thank you for the churches in Manila. Thank you for the churches in our satellites, international, and even in our provincial, Lord God. Thank you, Father. And Father, as we pray for our pastors and our leaders, Jesus, thank you for giving them that call, that tap on their shoulder that they are to serve you, oh Jesus. Thank you for blessing us with such wonderful, with such caring, with such loving, godly parents, pastoral staff, our leaders, Lord God, our pastors. Thank you, Lord God. And Lord, we pray that you will continue to give them that hope, that strength to cling onto their faith, to remain faithful in your name, O Jesus. To remain faithful to whatever instructions that you have. Father, we pray that they will continue to put aside their biased opinions. They will put aside their personal agendas. And they will just continue to put you in the center of every decisions, every prayers, every matters that they do in their respective churches. Father, may they just continue to put you at the center of their lives as well, Lord God, to our pastors and our leaders, oh Jesus, that they will continue, that even if the instruction is, it sounds doubtful, they may be doubtful, Father, just replace it with just confidence. Replace it with abounding confidence in your works, oh Jesus. Heavenly Father, we also pray that their faith, their physical needs, their spiritual needs, they will continue to put their hope onto you, put their faith onto you, oh Jesus. They continue to trust that you will continuously provide for their lives, oh Jesus. Whatever needs that they have from their physical means, sa tiredness nila, physical exhaustion, mental exhaustions. Sometimes they face spiritual burnouts. But Father, in the name of Jesus, we pray that they will continue to seek your name. They will continue to seek your face, oh Jesus, even in the midst of trials, even in the midst of their problems, their personal problems. They will continue to put you in their decisions, to put you in every equation that they think of, Jesus. Hallelujah, hallelujah. And Father, we pray for healing. We pray for healing. You are our mighty healer, our miraculous healer, oh Jesus. Nothing is impossible with you. Kahit ano pong sakit na nararamdaman ng mga pastor, Lord, we don't have enough time, we don't have enough knowledge, Lord God, to pray for each and every one of the pastoral staff, the pastors, the leaders. But Father, we know that you know who are suffering. We know who are ailing, who are suffering in their physical body. Lord, we claim healing in the name of Jesus for them. We rebuke any sicknesses, any illnesses that hinder them, Lord God, from excelling in your kingdom. Father, we relinquish the hold of the enemy in their lives in forms of sicknesses, in cancers, in any other form of
diseases that may seem impossible to heal. But Lord, what we can cling on is that you are our Father, our healer, the one who can heal anything. There is nothing impossible through you. We can do all things through you. We can pray, you can heal, and all those pastors with grave diseases are healed in the name of Jesus. Hallelujah, Father. And as we pray for signs, wonders, and miracles, Lord, you have blessed us with many ministry events, with many outreaches, opportunities to reach out to many. But for some, those efforts po hindi sila enough. Especially dun sa mga bagong naniniwala, sa mga first-timer, Lord God, sometimes just the act of events are not enough. Just our efforts, our human efforts are not enough. You, Lord God, is more than enough to be in that center of any events. Lord, we pray for signs. We pray for miracles to continue to happen in the midst of those events, so that those new believers will thirst for even more, will participate for even more events. Father, we pray for those souls who are seeking, Lord God, who are seeking you, who are seeking hope. We just pray that through these events, through these outreaches, they can see that the answer to all their problems is you, our Lord Jesus. And we pray for our international churches as well to actively pursue its calling to reach out and bless those who are in need. Father, the international churches face na hinaharap po nila iba't ibang problema. Be it dun sa local community, sa government laws, sa policies ng bawat bansa. But Father, we know that you have equipped our planners, our leaders, our pastors to be able to find a way to reach out to the community effectively and with you, Lord God. Father, we just pray that they will continue to be blessed with many resources, with many opportunities, so that they can reach many souls, Lord God. Even the local souls, they don't need to be Filipinos. We can explore other communities then, so that we can really impart your wisdom, your power, your mightiness into each and every country, Lord God. We just pray that we continue, the churches will continue to plant seeds into each and every people that they touch, into each and every souls that they encounter every day. We pray that they will, instead of being lost souls, they will become found souls, Lord God. They will become holy, Lord God, in the name of Jesus. Father, we declare that the work of the Lord will never lack God's supplies. There are many churches out there, Lord God, many leaders, many pastors who are facing crisis, financial crisis. But Father, we pray right now that you will continue to provide for them. You will continue to abundantly supply them of any resources that they need, from wisdom, from financial, from church, from even a physical location, Lord God. You will remove any problems that they face and replace it with just this grace, with this wonderful place where people come together as your children, Lord God, to praise you, to worship you, O Jesus. Lord, we also pray for our provincial outreaches to expand and reach out to wherever they are, to the neighboring towns as well. Father, you know the struggles that our provincial outreaches face, Lord God. You know the struggles that they face, the members, what do they face? What do the leaders face? The struggles that they hold, we cannot be so sure. But Lord, we pray that you will continue to speak to them. You will continue to show the power that only you have.
you will continue to supply them of any needs that they need. If they are lacking of instruments, if they are lacking of pastors, if they are lacking from willing members to serve, Lord, you will provide. We claim everything, Lord God, in the name of Jesus. Father, we pray for the Holy Spirit, the fire of your Spirit, to be able to accomplish this. Not just only this, we won't be limited by what we can see, but we will reach for greater heights that you have prepared for us. Oh Jesus, may your Holy Spirit just lead us. Use us as your vessel, Lord God, to continue your works on earth, so that we can reach as many souls as possible. We can reach souls to rise your kingdom even more, Father. Lord, we just thank you once again for this time, for this opportunity that we can be together to pray for our churches in Manila and wherever they are, whatever parts of the world they are. Thank you, Father, and we will just continue to entrust to you everything and anything, Lord God, in the name of Jesus. Hallelujah, Father. We thank you, Father, in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Panginoon. Hallelujah, Lord. Our King of Kings, our Lord of Lords. Hallelujah. Our Heavenly Father, O Lord God. The Alpha and the Omega, O Lord. The beginning and the end, Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Our Almighty God, Panginoon. Salamat lang, Panginoon. Salamat lang sa inyong presensya, O Lord God. Salamat lang, Lord. Isa pong pribilehyo, Lord, na makasama kayo sa aming kalagitnaan, Panginoon. Pinupuri namin kayo, Ama. Pinasasalamatan at dinadakila, O Lord. Maraming salamat lang, Lord. Maraming salamat lang. Hallelujah, O Lord. Hallelujah, Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah, O Lord. Hallelujah. Ama, O Lord, sa pong karangalan, Panginoon, isang pribilehyo po, Lord, na makasama kayo, O Lord God, muli sa aming kalagitnaan, Panginoon. Itago niyo po, Lord, ang inyong lingkod sa inyong likuran, Panginoon. At ang tanging presensya niyo lamang, Lord, ang aming maranasan, Ama. Ang inyong mga salita lamang niyo po ang aming marinig, Panginoon. Ang inyong pangalan lamang po ang aming maitaas at madakila, Panginoon, at wala na pong iba. Panginoon, inaalay po namin ang gabing ito para sa inyo, Lord. Inaalay po namin ang aming mga buhay para sa inyo, Lord. Nandito kami sumusuko, O Lord God, nagpapakumbaba sa nag-iisang Diyos na buhay, Panginoon. Maraming salamat lang, Lord. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri, Ama. Pinakamataas na pasasalamat, O Lord, sa pangalan po ni Jesus, Panginoon. Amen, O Lord. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, pwede na po tayong magsiupo. Maraming salamat, worship team. Maraming salamat po sa
sa nag-pray din kay Sister Nicole. Magandang gabi po sa lahat. Ano? Good evening po sa lahat. And it's our 5th night na po, day 5. No? Siguro tonight po parang 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 mag-refresher lang tayo. No, kasi dun sa 4 na araw parang binusog na tayo eh. 'Di ba? Inumpisahan ni Brother Melvin, no, dun sa keep the fire burning. Sinundan ng ni Pastora Elsa, no, yung taking hold of the revival fire. No, yung Sunday nga medyo medyo 'di ba? Nakita naman natin kung paano tumatama ba yung espada ni Pastora. Andun ako sa likod. Talagang nasisibat ako eh. Pero salamat, salamat sa Lord kasi yung mga ganong mga katuruan, parang nakaka-amaze lang ang Lord kasi hindi niya tayo hinahayaan na mawala, di ba? Lagi niya tayong nire-remind. And ramdam na ramdam mo lang yung concern ng Panginoon, no? Ramdam na ramdam lang natin yung pagmamahal ng Lord. Kasi lagi tayo nakakarinig ng ganun. Diba? Sa mga nanay natin, sa mga tatay natin, pagka nakakarinig tayo ng mga disiplina, ramdam mo lang yung pagmamahal. No? And kaya, yun, isang pribilehiyo na makarinig tayo ng ganong salita. Tapos sinundan naman ni Pastor Joller, diba? Yung clean hands and pure hearts. And then yesterday naman yung cultivate revival. No? Nagpapabili nga ako kay Mau ng aloe vera. Baka makagawa ng lotion. No? So, yun, ganun talaga, pagpasensyahan nyo na. Ang introduction talagang sinasabi yung mga nakaraan eh. No? Kaya mahirap yung mga pang day 9. Dapat sabihin niya from day 1 to day 8, no? I-recite niya. No, pero sabi ko nga po, tonight po talagang magre-refresher lang. Refresher lang tayo. Alam ko, busog na po ang lahat. Alam ko, madami nang nasalo ang lahat. No, alam ko, madami nang ni-reveal ang Lord sa lahat. No, and alam ko madami nang na-revive ulit, no, sa Lord. So salamat doon sa 4 na araw, salamat doon sa mga nakaraang linggo, no, and salamat doon sa mga darating pa pong mga araw na makakarinig tayo ng salita ng Diyos. No, so tonight, as I've said po, more on refresher lang, no, more on refresher. Siyempre, basic refresher, umpisahan natin ang definition of terms, di ba? Lagi naman yan eh. No, lagi yan. So, ulit tayo, no, sa refresher. Ano ba ang ibig sabihin ng revival, no, sa dictionary? Revival, ito yung come back to life or bringing back. No, narinig na natin to, siguro ibang back lang ang naririnig nyo, pero more or less it's like that. No, come back to life or bringing back. Naniniwala ba kayo na sa mga panahong ito, madaming buhay ang walang buhay? Sa panahon ngayon, madaming buhay ang walang buhay. Physically present siya, no? Pero parang ang sarap alugin, no? Yung parang magising ka naman, di ba? May mga nakikita tayong ganun, nakakasalamuha tayo ng ganun na physically there siya, pero parang lumilipad yung mga iniisip niya or what, di ba? So doon naman sa biblical definition, ano naman ang ibig sabihin ng revival? Making alive again, no? Ito yung mga spiritually dead. No, from spiritually dead and then being alive again in spirit, no, and return to genuine faith and worship to God. No, ito yung mga from fake faith to genuine faith. No, ito yung mga mapagkunwaring pananampalataya, no? Alam ko naman, 'di ba? Napakahirap lang sa panahon ngayon, napakahirap lang na ma-assess, no, kung tama ba yung pananampalataya ng tao na to o hindi. No? Ang hirap tingnan sa bawat isa. Pero personally, ma-assess natin yung sarili natin. Di ba? Personally, makikilala mo kung ano ba talaga ako sa harapan ng Panginoon. No? Lagi na lang ini-example, di ba? Yung pagpunta sa church. Di ba? Pupunta ba tayo sa church dahil may assignment lang tayo? Dahil tutugtog ako or magpipindot ako sa multimedia. No? Dahil lang may role ako na gagawin. Pupunta ba ako sa church dahil baka mahalata ako ni Pastora, no? Na ba't wala ako, no? Nag-a-attendance sila Pastora. Pupunta ba ako sa church dahil parang naging routine ko na lang? No, kasi Sunday wala kang ginagawa eh. Pumunta ka na lang sa church. Or pupunta ako sa church dahil talagang gusto kong mag-serve sa Lord. No, gusto ko talagang tumugtog, gusto ko talagang mag-multimedia, gusto ko talagang mag-audio.
Kasi ito na lang yung oras ko, ito na lang yung araw ko na maibahagi ko naman yung talento ko sa Lord. No? Pupunta ako sa church dahil ba gusto ko talagang makinig ng kanyang salita. No? Para nauuhaw ako sa kanyang salita. For the past 6 days, parang ang dami nangyayari sa work, ang dami nangyayari sa buhay natin. On the 7th day, gusto ko naman na makarinig naman ng salita ng Diyos. No? And it's between us and God na lang po. It's really between us and God kung ano kayo sa harapan ng Panginoon. No? And I pray po na nandun tayo sa latter part na talagang pupunta tayo dito hindi dahil napipilitan lang tayo o dahil meron lang tayong kailangan gawin. Pupunta tayo dito kasi gusto nating i-reserve yung oras na to sa Panginoon. Gusto nating magbigay ng respeto sa Diyos. Gusto nating itanghal ang kanyang pangalan. Gusto nating mag-worship. Gusto nating mag-praise. No? Gusto nating itaas ang ating mga kamay upang papurihan siya. No? And I believe po and I pray na for the past days, no, sana po talagang pumasok to sa mga puso natin. No? Yung tunay na revival. No? And sa ngayon po, no, dahil nga po pupunta tayo dun sa parang sa refresher lang, bago po lahat, ano po ba talaga yung purpose ng revival? Ano po talaga ba yung sa definition, andyan na, nagbigay na rin ng mga example, pero ano bang purpose? Bakit ba natin pinag-uusapan ng revival? On top of dun sa mga definition. No? This is to restore the presence of God. And I believe po na maliwanag naman sa atin di ba? Ilang beses na rin inulit nila Pastora, revival is for the Christians. No? Ibig sabihin, may relasyon ka na dati, no? Gusto mo lang manumbalik, no? Gusto mo manumbalik yung presensya ng Panginoon sa'yo. To restore, no? Ibig sabihin, nanggaling ka na doon. No? I-restore mo na lang. And bring us back into relationship with the Father. No? Bumalik tayo sa relasyon natin sa Panginoon. Take note po yung relationship, Take note po yung relationship. Minsan kasi na-under-define natin ang relationship. Kasi madalas na natin siyang magamit Diba? Relationship kahit saan, miski bata, alam na yan. No? Alam na yan. Pero yung definition ng relationship mabigat. No, kasi hanggang sa dulo, yung relationship na yan yung nag-hold talaga sa inyo. Hindi yan situationship. No? Marami kasi po sa atin, parang ang ginagawa, situationship lang. No? Andyan lang tayo, andyan ang Lord pagka may problema lang tayo. No? Pagka lumalapit lang tayo. Pagka may kailangan lang tayong gawin, no? na humingi tayo ng sagot sa Lord. Pagka meron lang tayong mga problema, sa financial, sa trabaho man yan, o sa pamilya man yan, no, lumalapit lang tayo sa Lord. Don't get me wrong, okay po yun, no, as a first step. Pero hindi lang po dapat yung first step na yun. No, hindi lang dapat kada pupunta ka lang sa Lord dahil may sitwasyon. You need to build the relationship. No, hindi po yung pag first step, hinto ka na pagka medyo okay na yung sitwasyon mo. No, tapos tatalikod ka na ulit or magi-step back. Ulitin ko po, hindi ito situationship, relationship po ang pinag-uusapan. Sabi nga po nung isang pastor na napanood ko, Pilipino siya, Filipino pastor. And aliw na aliw ako sa kanya. Hindi naman, sorry for the term. Parang gustong-gusto ko siyang panoorin. Kasi pag pinapanood ko siya, parang pinaghalong Joel or Dave, Pastor Alex. Parang, ayaw ko nga sabihin, baka tignan nyo Pero ganun siya, yung ma-sense of humor, no, yung ano siya. So sabi niya, sa isang sitwasyon daw, no, sa isang sitwasyon ng tao, ang pinakamasarap na sabihin, Panginoon. Yun daw talaga ang pinakamasarap, Panginoon. Panginoon, lumalapit ako sa iyo. Panginoon, humihingi ako ng tulong sa iyo. Panginoon, humihingi ako ng kapatawaran. Kaya po sana yung Panginoon daw, pahalagahan natin. No, bukod dun sa kung sino yung sinasabi natin, kung sino yung sinasabihan natin, yung word po na yon, yung pangalan na yon, napakataas, napaka-glorious. No, hindi lang siya yung parang pangalan lang, no, yung normal na name lang, yung Panginoon matalinhaga, no? Ang problema lang po kasi sa iba, ang tawag sa Panginoon, Penginoon. Ang nangyayari, tumatawag lang po sa Panginoon pagka laging may hinihingi. No? Kaya Panginoon, Panginoon, Panginoon. Which, sa atin po, as a Christian, dapat, hindi madamot ang Lord. No? Alam naman natin yan. And siguro, ang Lord, yung isa sa pinakamasaya, pagka humihingi tayo sa Kanya.
No? Ganun din sa mga magulang, di ba? Pagka humingi sa inyo anak nyo, miski kapos ka, miski wala kang budget, gumagawa ka ng paraan kasi ang sarap lang ng pakiramdam ba na hingan ng mga anak. Kasi parang ramdam na ramdam mo na nagdidepende siya sa'yo. No? Kaya lang as a Christian, mahiya naman din tayo. No? Hindi lang naman puro hingi. Mabuti ang Lord, yan yung naturalesa niya. Mapagbigay ang Lord, yan ang naturalesa niya. No? Pero tayo, sabi ko nga, i-assess natin, Panginoon ba ang tawag natin o Penginoon? No? Kaya tignan po natin. Sabi ko nga, hindi masama, pero as a Christian, i-assess naman po natin. No? I-assess natin yung sarili natin. So, yun po, no? Tapos na tayo. Joke lang. No? So ngayon po, as part of the refresher, no, may titingnan lang po tayong 3 stories sa Bible. No? It's coming from 1 Kings chapter 17 to 19. No? 3 chapters to, 17, 18, and 19. No? Kaya alas 9 na, delikado kayo. Hindi, joke lang. Mabilis lang to. So, titignan natin po yung Elijah and the widow, battle at Mount Carmel, and also Elijah and the still small voice. No? Dito po sa 3 story na to, dito po nakikita natin, dito po natin matututunan kung ano yung mga keys for revival. No? I pray po na ang Holy Spirit na lang po ang mag-lead sa atin. No? I pray po na ang Holy Spirit na lang po ang mag-guide. Sabi ko nga, refresher siya, maaaring narinig nyo na siya, maaaring alam nyo na yung istorya niya, pero naniniwala po ako na every time po na humaharap tayo sa Lord, every time po na babasahin natin yung salita niya, meron siyang bagong revelation sa atin. Na po? So, yun, let's start po. So, ang first story po na titignan po natin, yung Elijah and the widow. No? Sa 1 King chapter 17. Bibigyan ko po muna kayo ng background. Ano po? Ang background po nito, kasi po yung time na yon sa Israel, no, pinamumunuan ni King Ahab, tsaka ng asawa niya si Jezebel. Parang yung idolatry masyado ng laganap, no? Sumasamba sila kay Baal. No? They praise and worship Baal. And ang nangyayari pa nga po, parang nag-set pa sila ng altar, no? Madami mga Israelites na sumasamba na din, parang confused kung sino ba sasambahin. So, yun yung nangyari, no? Yun yung background. Ngayon, ang sabi ni Elijah, kinausap ni Elijah si King Ahab, hindi uulan for how many years, no? Hanggat pag sinabi ko na uulan. So, hindi uulan for how many years? Yun yung sinabi niya kay King Ahab. Dahil na rin sa unfaithful land ng mga Israelites, ni King Ahab tsaka ni Jezebel, hindi uulan. So ang ginawa ng Lord, kinausap niya si Elijah, si Prophet Elijah, sabi niya, sige, lumayo ka muna dito. No? Pumunta ka dun sa Wadi Cherit. No? Dun sa Wadi Cherit, magtago ka muna dun, and then, sasabihan na lang kita. No? So pumunta siya dun. Ang maganda sa Lord, pagka inutusan ka ng Lord, o kaya pagka may pinagawa sa atin ng Lord, parang all out yung provision niya. No? All out yung provision. Biro niyo, tagtuyot saan siya kukuha ng pagkain. Pero gumawa lang parang special way ang Lord through the raven, ano po, na siya yung naghahatid kay Elijah ng pagkain. Day and night. No? Tapos, wadi, sabi nila parang isang term daw, brook. No? Sa Tagalog, batis. No? Doon umiinom si Elijah. No? So, day and night, araw-araw, ang raven na nagpapakain sa kanya. Biro nyo gaano katagal yun hanggang sa matuyo yung batis. No? Umalis na lang siya kasi natuyo na yung batis. Kasi nga, walang ulan eh. Ni hamog, wala. No? Ni hamog, wala. So natuyo talaga. Sobrang init, natuyo. So ngayon, kinausap ulit ng Lord si Elijah. Sabi, sige, punta ka dito sa Zarephath. No? And doon niya na nakilala yung widow. Diba? Alam ko na parang naturo na rin to ni Sister Darren or ni Sister Rika ata, parang gano'n. No? So, nakilala niya yung widow, nakita niya, yun ang magpo-provide sa'yo ng pagkain. So, nakita niya yung widow. Sabi niya sa widow, pwede po bang humingi ng tubig? No?
Eh di papunta na yung widow, papakuha na ng tubig. Ay, teka lang po, baka pwede niyo po akong pag-prepare ng tinapay lang. Ngayon sabi ng widow, alam ng Diyos, wala na kaming tinapay, wala na kaming flour, wala na kaming oil, no? Sa totoo nga lang, kumukuha na lang ako ng pangsiga, yung mga sticks, no? Dahil lulutuin ko na yung huling meal namin. After nito, hanggang sa mamatay na kami ng anak ko. No, wala na. Pero sabi, hindi, God will provide. Sabi ni Elijah, God will provide. Basta sundin mo lang po. And because of the faithfulness of the widow, sinunod niya. No? Sinunod niya. And imagine, for how many days, months, or years talagang tumagal. Hindi man lang talaga. Kaya sabi dyan sa verse 16, the flour jar did not become empty and the oil jug did not run dry. No? Kasi dahil dun sa faithfulness niya and dahil dun yung sa pangako ng Lord. Anong nangyari po, nagkaroon ng problema sa anak. No? Nagkasakit yung anak hanggang sa namatay. No? Sabi nung babae kay Elijah, nung widow kay Elijah, ano bang ginagawa mo dito? Nagpunta ka ba dito para ipamuka sa akin yung mga kasalanan ko at nangyari sa anak ko to? Pero si Elijah po, no, mabuti yung puso ni Elijah, imbis na parang ma-off siya, di ba? Ikaw, sabihan ka ng ganyan. Ang dami mo ng tulong, pinakita mo na ng milagro, tapos sinabihan ka pa ng ganyan na parang walang tiwala sa'yo. Kahit sino po sa atin, kahit pa paano, ma-off, baka umalis na lang ako sa bahay. No? Pero si Elijah, anong ginawa niya? No? Kinuha niya yung bata and he cried out to the Lord. Sabi dyan sa verse 21, he cried out to the Lord and said, Lord my God, please let this boy's life come into him again. No? Umiyak si Elijah. No, umiyak si Elijah sa mga narinig niya, iniyakan niya para gusto niyang mabuhay yung bata. And so in verse 22, so the Lord listened to Elijah, and the boy's life came into him again, and he lived. No? So, ang gusto ko lang pong i-point out po dito sa kwento po ng the widow of Zarephath is first po is to guard our hearts. No? Guard our hearts and pray for one another. No? Tulad po ng widow, alam po nyo, pagka dumadating tayo sa sitwasyon na may problema or kaya merong mga financial problems or work problems or family problems, no? Minsan, madalas tayong magtanong bakit ba nangyayari sa akin to? No? Parang maayos naman ako, ba't naman nangyayari to? Pero nung mga time na wala kang problema, no, parang nawawala lahat yon. Hindi mo na nababalikan kung ano yung ginawa sa iyo ng Lord ng mga nakaraan. No, hindi mo na nakikita kung ano yung mga ginawa. Actually, totoo po yan sa trabaho. Di ba? Madalas yan sa trabaho. Pagka nagkamali ka ng isa sa boss mo, lahat na nagawa mo, wala na. No? Ganun po tayo sa harapan ng Panginoon. No, minsan dumadating tayo sa sitwasyon na parang, ba't ganito? Bigla nang nawala. No? Tapos, magtatanong na tayo, magtataka na tayo, magke-question na tayo sa Lord. No? Salamat na lang sa buhay ni Elijah kasi merong isang tao na handang manalangin sa bawat isa. May isang tao na nanalangin para mabuhay yung bata at dahil doon parang nahimasmasan yung nanay. No? Sabi nga po dito sa verse sa Proverbs 4 po sa Proverbs 4, above all, guard your heart. Minsan wag po tayong padaskol-daskol sa emosyon, no, sa mga nararamdaman natin, sa sitwasyon na pinagdadaanan natin. No? Sinabi na po ng Proverbs yan, mapanlin lang din ang puso mapanlin lang ang emosyon, no? May mga taong kilala na parang pagka na-disappoint, hindi mo na mapigilan. No, talagang kung ano-ano na yung mga lumalabas sa bibig. No? Meron po akong amo dati na pagka nasa mainit na sitwasyon na, tatalikod 'yon. Tatalikod siya. Sabi niya natutunan daw niya 'yon as a training. Kasi dati daw pagka may mga ka-argumento siya, kung ano-ano nasasabi niya, na minsan parang pinagsisisihan niya. No? Kaya 'yon sa training, tumatalikod siya tapos nagbibilang siya mga parang may breathing count siyang ginagawa, no? And totoo po 'yun. 'Di ba? Sinabi na nga sa Bible, above all guard our hearts, no? Kasi mapanling lang ang puso. Wag po tayo masyado magpapadala,
no, sa mga nararamdaman natin. But instead, we need to pray. No, we need to pray for one another. No? Kailangan po nating magtulungan sa mga oras na to. Kailangan po nating magtulungan sa mga panahon na to. No, kailangan po nating magpalakasan sa panalangin. Madami po sa atin nangangailangan ng revival, no? Nangangailangan po ng prayer natin. No, and wag po nating i-underestimate ang prayer. 'Di ba? Sabi nga sa James 5 verse 16, the prayer of a righteous person is powerful and effective. No? Kaya yung tayo po, no, na mananampalataya, na mapamanalangin, mapamanalangin, no? Gamitin po natin 'to as opportunity. Sayang po eh. Sayang kung ikikip lang natin yung mga panalangin natin. Kasi hindi natin alam, baka yung panalangin, yung isang panalangin mo, makapagpa-revive sa madaming tao. No, makapagpa-revive sa isang tao. No, very grateful ako and thankful kasi last 2 days po, syempre malapit nang magturo. Naka-receive ako ng message. Nakaka-encourage lang. Sabi niya parang, bro, we'll continue to intercede. Bro, we'll continue to pray for you. And yun yung time na parang kabado ka na eh. Yun yung time na, 3 araw na lang. Tapos meron pa akong report sa office. Hindi ko na alam kung paano gagawin. Pero salamat sa mga ganito. And really, I encourage you po, no, na yung mga ganitong tao, hindi nila alam kung gaano yung impluensya nila doon sa mga napagsabihan nila. Mas lalo na po ang prayer. Mas lalo na po ang prayer na talagang ididirekta natin sa Panginoon kung ano ang gagawin niyan sa tao. Kaya nga sabi, di ba, parang the prayer of a righteous person is powerful and effective. No? Kailangan po natin to sa mga panahon na to. No? Kailangan po natin. No? Kaya, sabi nga rin po, di ba, parang sa mga panahon na to, naalala ko si Pastor Jun Sarmiento. Nung huling turo niya, sabi, hindi hahayaan ng Lord na mabaliwala yung ginawa ng Lord sa atin, no? Hindi niya hahayaan, nagpakamatay siya sa krus ng Kalbaryo. Hindi hahayaan ng Lord na parang masayang 'yon. Gagawa siya ng paraan para tulungan tayo, no? Para tulungan tayo makabangon. Kaya sa atin, wag po nating ipagdamot yung panalangin. No, kailangan po natin ng panalangin sa bawat isa. No? Kaya 'di ba, sabi sa Matthew 18, parang he is willing to leave the 99 just to find the one. No? And ganun ang Lord, no? Ganun siya kabuti, ganun siya maalahanin, no? And ganun siya kadakila. Amen po. Amen. So, sige po. Next na po tayo sa Battle of Mount Carmel. Ano po? Sa Battle of Mount Carmel. Doon po sa Battle of Mount Carmel, siguro quick lang kasi nga parang isang chapter siya. On the 3rd year po, no? On the 3rd year nung walang ulan, no? Severe drought, no? Sabi ng Lord, kinausap ulit siya. Sige, i-present mo na yung sarili mo kay Ahab, kay King Ahab. No, i-present mo na siya, sabi mo, magpapaulan na ako. No, kaya pumunta doon si Elijah kay King Ahab. Through Obadiah, no? Kay Prophet Obadiah. So, nakausap niya si King Ahab. Sabi pa nga ni King Ahab, ikaw pala yung troublemaker ng Israel, no? Ikaw pala tong nanggugulo dito sa Israel. Hindi, sabi niya, sige, dalin mo yung 450 mo na prophets ni Baal. No? And then pakitawag na rin yung mga tao yung sa Israel people. Then magkita tayo sa Mount Carmel. No? Doon po sa Mount Carmel, ang una pong ang unang in-approach ni Elijah, yung mga tao. No? Kung titingnan niyo po sa verse 20, then Elijah approached all the people and said, "How long will you waver between two opinions? If the Lord is God, follow him. But if Baal, follow him." But the people didn't answer him a word. No? So parang sige, ganito na lang. Kumuha kayo ng 2 bull. No? Kumuha kayo ng 2 bull. And then manalangin tayo. Tumawag tayo sa Panginoon natin. Kung sino ang sasagot ng apoy, no? By fire. And then yun ang totoong Diyos.
No? Lagi-isa na lang ako, may 450, pinartidahan pa kita. Sige, kayo na mauna. No? Sabi ni Elijah, sige, kayo na mauna. Hanapin nyo na yung pinakamagandang bull dyan. No? Tapos, doon na nag-umpisa. No? Doon na nag-umpisa, parang nag-pray na yung mga propeta ni Baal. Simula umaga, tanghali, hanggang gabi. Wala nangyayari. No? Si Elijah, syempre gusto niya talagang ipakita sa Israel kung sino yung totoong Diyos. No? Itong si Baal, wala to. No, kaya parang inasar niya pa nga eh. Baka naman natutulog yung yung Diyos nyo. Ba't hanggang ngayon wala pa rin yung apoy? O baka naman umalis, di ba? O baka naman hindi kayo naririnig. O baka naman talagang pinamukha niya. No, sorry for that term. Pero pinakita niya sa Israel na ito ba yung sinasamba nyo? No, ito ba yung sinasamba nyo na wala naman kung hindi no? Ngayon, kinuha na. Sabi na, sige, turn na ni Elijah. Partida pa din. Kumuha kayo ng tubig. Basahin nyo yung bull, basahin nyo yung mga pangsiga, basahin nyo yan. Imagine actually yung fire na hinihingi ni Elijah, partida na rin yun eh. Kasi nga severe drought eh. Diba? Tagtuyot, walang ulan. Sa totoo lang, diba sa airport may nasunog? Dahil lang sa onting ng apoy. Binigay na sa kanila lahat eh. No? Pero ganun ka confident si Elijah and ganun siya katiwala sa kanyang Panginoon. Hanggang sa tumawag si Elijah, no? Sabi niya sa verse 37, "Answer me, Lord, answer me, so that these people will know that you, the Lord, are God, and that you have turned their hearts back." No? So yun yung panalangin ni Elijah. And then sa verse 38, "Then the Lord's fire fell and consumed the burnt offering. When all the people saw it, they fell face down and said, 'The Lord, He is God. The Lord, He is God.'" No? So ang point po natin dito, yung passion for the lost. No, alam niyo po si Elijah, nung sinabi niya, pwede naman siya manalangin eh. Panginoon, ako na nag-iisang propeta. Ipakita niyo sa kanila para maging sikat ako. No, para makita nila na ako sikat. 450 ako, isa lang para maging sikat ako. O kaya para ipakita nila na para mas lalo kayong makilala, di ba? Parang ganun. Pero nakita niyo yung panalangin ni Elijah para bumalik yung puso ng inyong mga tao. Para bumalik sila sa inyo. Para makilala nila kayo na kayo ang kanilang Diyos. No? And yun yung panalangin niya. Yun yung passion ni Elijah. Na ang dalangin ko po sa gabing ito, maibalik po natin yon sa bawat isa. No? Sabi nga, ang Israel kasi nung mga time na yun, very undecisive sila. No, hindi nila alam kung sino. Laging nasa gray area, no? Kung nasa itim ka, itim, kung sa puti ka, sa puti, pero nandito ako sa gray, nasa safe. No, nandito ako sa safe. Sa totoo lang po, sa panahon ngayon, parang unknowingly, maaaring napupunta tayo sa gray area. No? Napupunta tayo sa gray area. Maaaring walang Baal, pero sa dami ng mga inaalok ng mundo ngayon, entertainment, di ba po? Miski nga sa sports sa maraming bagay, sa technology, di ba? Sa career, sa profession, minsan nagkakaroon na ng kompromiso. And actually, yun din yung gray area na yun. No? Kaya dapat maging maingat lang po tayo. Maging maingat lang tayo kung saan ba talaga tayo. Kung sa Lord, di ba? Kay Baal. No? Pero salamat kay Elijah. No, sa kanyang yung very willing din talaga siyang magpagamit sa Panginoon. No? Si Elijah has the passion for the lost. No? Meron siyang passion talaga na maibalik yung bayan niya, maibalik yung mga tao sa Israel sa Panginoon. No? Sabi, di ba po sa Luke 19, "The Son of Man came to seek and to save the lost." And miski si Jesus, ganun din yung passion niya sa mga nawawala, sa mga nawalang anak niya. No, ganun yung passion niya. Darling of heaven, bumaba, di ba? Para lang hanapin yung mga nawawala. Para lang ibalik tayo sa kanya. And that's really the passion. No, apart dun sa tao, no? Apart dun sa tao na talagang gusto nating maibalik sa Lord. Alam nyo, ang pinaka
parang objective sana natin, no? Apart dun sa magbalik tayo ng tao sa Lord, is yung ma-please ang Lord. No? Sa panahon po ngayon, ang hirap, ang dami nangyayari. No? Meron po ako nabasang isang article. Ano siya? Parang testimony siya ng isang pamilya sa US, no, sa Amerika. Christian family sila, no? Yung tatay, yung nanay, nagsaserve sila sa Lord. Tapos may 3 silang anak na lalaki. Halos magkakasunod lang yung anak nila na lalaki. Ang nangyari, nagka-problema, yung anak nilang lalaki, yung panganay, parang nalulung sa drugs. No? Nalulung siya sa drugs, and then sumali pa sa mga gang. Yung, syempre, di ba, sa Amerika, ano yun eh, parang normal na nasa in ka pag nandun ka sa gang. No? Devastated yung tatay. No? Sobrang naapektuhan yung tatay, and minsan parang nagtatrabaho na yung tatay, minsan bigla na lang umiiyak yung tatay, no? Tapos natutulog yung tatay. Ang ganda kasi kung paano niya ikwento yung testimony niya. Minsan natutulog na lang siya, nakala niya natutulog, tapos minsan tumutulog na lang yung luha. Kasi ganun niya kamahal yung pamilya niya, no? And kaya siya nag-aalala masyado kasi Christian family sila, ayaw niyang mawala yung anak niya sa Lord. No? And dami na nga nangyari, nag-addict na, sumali na ng gang, no? Hanggang sa nagpa-counsel siya sa mga pastor, sa mga kaibigan nila. Kasi minsan napaparanoid na rin siya eh. Napaparanoid na siya, parang panayang hanap niya sa anak niya, o inisip niya, nasaan na kaya yung anak ko? Anong ginagawa? No, baka nagda-drugs na naman, o baka nakikipag-away na naman, nasa gang. No? Ano na siya? Wala na siya, tuliro na siya. Hanggang sa may nagsabi sa kanya na siguro yung sitwasyon na to para makita rin ng Lord yung talagang faith mo. Kasi 24/7 hindi mo naman makikita yung anak mo eh. No, 24/7 hindi mo siya mababantayan. No, masyado tayong limitado. No, hindi tayo in control. Lalo na para mga 20 plus years old na yung anak, parang hindi mo na hawak yan. Hindi mo na hawak. Alam niyo yung ginawa ng tatay? Inilaban niya sa panalangin. No? Inilaban niya sa panalangin yung anak niya. Umaga, gabi, nananalangin sila. No? Umaga, gabi, nananalangin sila. Miski antok-antok sila, ginigising niya yung mga anak niya, manalangin sila. Sa gabi, paantok na rin sila, ginigising niya, manalangin sila. Talagang nagpapasakop sila. Talagang nagpapasuko na sila sa Panginoon. And talagang yung God talaga amazing lang dun sa buhay niya. Alam niyo, nagkaroon ng realization, nagkaroon ng revival, no? Hindi dun sa anak eh. Yung anak, maaaring may plano pa ang Lord, no? In progress pa yung anak. Pero alam niyo, ang ganda lang ng story ng tatay. Kasi sabi ng tatay, ang parang na-realize ko kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Merong time na nakipag-usap siya sa Lord na parang binigyan lang siya ng pangusap na Lord na kung mahal mo ang anak mo, kung nag-iisip ka sa anak mo, nag-iisip din ako sa kanya. Kung concern ka sa anak mo, concern din ako sa kanya. Kung nag-aalala ka sa anak mo, nag-aalala din ako sa kanya. Kung willing kang ibigay ang lahat sa anak mo, willing din ako ibigay sa anak sa lahat para sa anak mo. Ganun ko kayo kamahal. No, ganun tayo kamahal ng Panginoon. Ganun tayo kamahal ng Ama. No? And ang realization, isa lang 'yan eh. Imagine po, ang dami natin sa mundo. Ang daming ganun. Imagine niyo kung meron kayong 5 anak, puro ganun. Baka hindi na kayo nakatulog. Imagine niyo ang Lord. Kaya sobrang buti. Ang dalangin ko lang na sana hindi naman tayo dun sa isang anak na nagpapasakit sa Lord. No? Sana hindi tayo yung isa na
tayo yung parang nangyayaring nahihirapan din ng Lord. No? Kaya siguro, imbis na ganun, tulungan na lang natin. No? Masyadong mabuti ang Panginoon para wala tayong daling kaluluwa sa langit. Masyadong mabait ang Panginoon para wala tayong mailapit sa Kanya. And alam natin na yun na magpiplease sa Lord eh. No, alam natin na yun na magpiplease sa Lord. Masyado siyang mabuti, masyado siyang mabait para wala tayong gawin. Masyado siyang mapagmahal, ano? Para wala man lang tayong ibalik sa Kanya. No? Magtulong-tulong po tayo. Pagtulungan natin na punuin ang langit. Pagtulungan po natin na mapangiti naman ng Lord. Kasi dito sa mundo, alam mo na nagigrieve siya eh. Alam nyo na madaming tao na ganun. Imagine yung tatay isa lang, hindi makatulog, naliligo, umiiyak, napaparanoid. Imagine niyo ang Lord. Kung madaming ganun. Kaya dalangin ko lang na sana isa sa atin, di man lang tayo nakapagpasakit sa Lord. No? And isa sana tayo na kahit paano makapagpangiti sa Lord. Na pagka lumingon naman sa kanan, mapapangiti naman siya. Pagka lumingon sa likod, mapapangiti naman siya. Na pwede niya masabi sa'yo, itong anak ko nakaka-proud to. No? Kasi yun na lang ang bawi natin. Yun na lang ang bawi natin sa Panginoon. And ang ganda lang nung testimony. Ang ganda kung paano niya lalong mahalin ng Panginoon. Ang ganda kung paano niya lalong nakilala ang Lord. Ang ganda kung paano lang siya lalong magtiwala sa Panginoon. Kasi nga, pinakita ng Lord na ang liwaliwanag kung gaano niya tayo kamahal. No, hindi masyadong mababaw yung pagmamahal natin sa isa't isa kung ikukumpara mo yung pagmamahal ng Diyos natin sa ating lahat. No, kaya salamat lang. And ang ganda ng testimony. Kasi siguro ama ko, no? Tatay po ako. Kaya nung binabasa ko siya, parang konektado talaga. No? Hindi natin control ang lahat. Hindi natin control. Hindi natin maninipula ang mga sitwasyon. Hindi natin kayang ma-manipulate ang buhay ng mamamahal natin sa buhay. Ang pwede lang natin magawa, ilaban lang sa panalangin, no? At talaga magtiwala lang sa Panginoon, no? Dapat wala po yun eh. Actually, meron akong isa sana i-share. Gusto ko lang, kasi nung May po umuwi kami. No, umuwi kami. Tapos nag-testify yung tita ko. Nag-testify po yung tita ko na regarding din dun sa passion niya talaga. Sorry medyo mabilis na lang. Kasi nung time na yon, parang first time niyang umattend. Sa Santa Mesa pa nga, taga San Juan kasi kami dati, sa Santa Mesa, dun sa Four Square Church. No, dun siya uma-attend. And sabi niya, pakiramdam niya talaga na yung banal na Espiritu Santo, talagang nilid siya, no? Kinausap siya, nangusap sa kanya. And sabi niya talagang parang na-born again talaga ako, na-born again. So after ng church, iyak siya ng iyak. Hanggang sumakay ng jeep, iyak siya ng iyak. And ang prayer niya lang, Lord, sana makaabot ako ng maayos dun sa bahay namin. Kasi kung sino po yung gusto kong kung sino po makita ko, talagang isasharean ko. No, kasi ganun yung passion niya. Ganun yung passion niya doon sa napakinggan niya. Nung pag-uwi niya ng bahay, nakita niya yung lolo namin, yung tatay niya, si tatay. Eh di ba po, nung mga dati, parang ang tatay, hindi mo naman agad, iba yung respeto eh. Di ba? Hindi katulad ngayon, parang kabiruan mo, ganun. Pero dati, iba yung respeto. Pero ang ganda lang nung leading ng Holy Spirit. Sabi nga, magpa-control lang tayo sa banal na Espiritu Santo and He will take charge, no? He will take in control. He will take over, no? Kinausap niya si tatay. And from there and then, no? Hindi siya marunong yung parang salvation, no? Magpa-accept. Kasi nga, first time niya eh. Hindi siya magpa-accept. Nag-pray lang sila ni tatay and umiyak daw yung lolo ko. Umiyak yung lolo ko. And alam nyo, ang ganda lang kasi nanggaling sa kanya yung passion na makapag-share hanggang dumating sa lolo ko, sa lola namin, sa mga kapatid niya, no? In between, siguro may mga lumiliko-liko, pero faithful ang Lord, no? 'Di ba sabi niya, hindi ko tatapusin ko ang naumpisahan ko sa inyo. No, hindi ko kayo hahayaan. And ang ganda lang kasi
Nung Sunday, nag-church kami, tapos tinawag niya kami bigla, isa-isa. Tinawag niya kami. No? Nakakatuwa kasi maliit lang po yung church eh. Maliit lang. Nung tinawag niya isa-isa, halos naubos. Naubos. And galing lang po yun sa isang kaluluwa na nagkaroon ng passion, no, para sa Panginoon, para sa mga nawawala. And eventually, nung tinawag niya, ang dami na. No, ang dami. Hindi pa kompleto, meron pa iba. Pero yun lang po yung gusto kong sabihin. Yung makatiting yung passion, ano, para sa nawawala. Hindi nyo alam, eventually mag-grow at mag-grow yan. Eventually at mag-grow at mag-grow yan. And alam po natin na ang Panginoon na ang magpapabunga nito. No? Kaya salamat sa Lord, salamat sa Panginoon kasi napaka-faithful ng Panginoon natin na hindi niya hinahayaan na yung mga panalangin natin mabaliwala. No? Kaya palakpakan po muna natin ang Panginoon. Meron lang po akong parang isang quote dito kay C.S. Lewis. Ang ganda lang kasi, now is our chance to choose the right side. God is holding back to give us that chance. It won't last forever. We must take it or leave it. No? Hindi po siya forever. Though alam natin na ang Lord nagpipigil. No? Sabi nga ni Pastora, we are at the end of the end times. We are at the last hour. No, maybe last second na lang. No, nagpipigil ang Lord. Gustong-gusto niya nang lumabas eh. Gustong-gusto niya nang bumaba sa atin. Pero nagpipigil lang ang Lord. Hindi siya forever. Kaya we must take it or leave it. No? And last one po, sorry, mabilis na lang. Last one, the third story po is about Elijah and the still small voice. No? Mabilis lang po, after siguro ng ginawa ni Elijah dun sa buhay ng widow, sa Mount Carmel, kung paano niya pinakita kung sino ang Panginoon. Alam nyo, sa isang takot parang nag-dive yung spirit ni Elijah. Kasi in-spare niya si Ahab, pinatay niya lahat ng mga propeta ni Baal, in-spare niya si Ahab. Ito si Ahab nagsumbong dun sa asawa niya kay Jezebel. Si Jezebel talaga, murderer ng mga propeta. No, ang dami niya nang pinapapatay ng mga prophet. No, ngayon sabi niya, yung ginawa mo sa mga propeta ni Baal, gagawin ko din sa'yo. Dahil lang doon na natakot si Elijah. No, tumakbo siya, natakot. No, sabi nga sa verse 1 to 3, now Ahab told Jezebel everything Elijah had done and how he had killed all the prophets with the sword. So Jezebel sent a messenger to Elijah to say, may the gods deal with me, be it ever so severely, if by this time tomorrow I do not make your life like that one of them. And Elijah was so afraid, no? And he ran for his life. Nagtago, natakot, no? Alam niyo, ang ganda lang ng humor ng Lord. Ang ganda lang ng wisdom ng Lord, no? Hinayaan niya lang magpahinga si Elijah, hinayaan niya lang makatulog si Elijah, and yun nga, binigyan niya pa ulit ng special na delivery, no? Ginamit niya na anghel niya para bigyan lang ng freshly baked si Elijah. No? Binigyan ng bread, binigyan ng inumin. Tapos binigyan ng inumin. Alam niyo, sabi lang nung angel, pahinga ka lang, kumain ka lang. Kasi malayo pa yung lalakbayin mo eh. And true enough, yung kinain ni Elijah na ganon, tumagal siya for 40 days and 40 nights. Hanggang na narating niya yung Mount Horeb or Mount Sinai. No, hanggang narating niya. Tapos pumasok ulit siya sa kuweba doon, nagtago siya, doon na siya kinausap ng Lord. Ano bang ginagawa mo dito? No, ano bang ginagawa mo dito? Hindi parang nagsumbong lang si Elijah, no? Yung Israel, yung mga tao niyo po, iba na yung sinasamba, no? Pinapatay lahat ng propeta, tapos ngayon gusto na rin nila akong patayin. No, gusto na rin nila akong patayin. Tapos sabi ng Lord, sige, lumabas ka dito sa kuweba. Lumabas ka. Dadaan ako. Paglabas niya sa cave, 'di ba? Sabi doon sa parang may malakas na wind, no? May malakas na wind na halos nabiyak yung bundok, no? Tapos wala doon ang Lord. Merong fire, wala pa din ang Lord. Merong earthquake, wala pa din ang Lord. Tapos biglang meron lang isang whisper, no? Meron lang still small voice na nangusap kay Elijah. No? And yun lang yung gusto natin tignan dito sa third point. No, yung personal devotion natin sa Lord. Nakita niyo yung presensya ng Panginoon? Presensya niya pa lang, hindi mo ano ba tawag doon? Parang hindi mo siya
Hindi mo masabing hindi siya ganun ka-powerful kasi presensya niya pa lang eh. No? Halos yumanig sa lugar na yon. Pero makikita mo rin yung gentleness ng Panginoon. Dahil lang dun sa small still voice, dun lang sa whisper na yon. No? And eventually, kinausap niya si Elijah, nagsumbong lang ulit, no? Nagsumbong lang. So anong point po natin dito sa part 3? Minsan darating tayo sa sitwasyon na akala natin parang katapusan na, no? Ibig sabihin, kung may ako sa pinagtatrabahuhan ko, lagi ko ring prayer 'yon kasi hindi siya stable, no? Pinagtatrabahuhan ko China company eh. And alam nyo naman, parang may war between, ibig sabihin, parang silent war Silent war between China and US. And lahat ng mga kliyente namin sa US, hindi na sila nagpapagawa sa amin ng gamot. So, may 3 kaming planta rito. Yung isang planta, niretrench na yung mga tao. Kaya umahawak na lang ako sa Lord. Nananalangin ako sa Lord dahil alam ko naman hindi niya tayo pababayaan. Pero ang gusto ko lang sabihin dito, minsan kasi may mga bagay po na parang hindi na natin alam kung anong sagot, no? And pagka wala pa tayong personal devotion sa Panginoon, ibaling mo pa sa iba, baka mas lalo ka pang walang makuhang sagot. Kung may makukuha ka mang sagot, baka mali pa. No? Baka mali pa. Kaya siguro kailangan lang natin ng tunay na pakikipag-usap sa Lord. Tingnan niyo si Elijah kung anong mga miracles ang ginawa niya. Simula dun sa bata, simula sa Mount Carmel, tapos natakot. Biglang natakot, biglang nagtago. Di ba? Pero once na kinausap niya ang Lord, nakita mo na agad dun yung sense of purpose ulit ng buhay niya. No? Di ba sabi pa ng Lord, madami ka pang gagawin, madami ka pang i-anoint, no? Kasama na dun si Elisha. No? And yun yung gusto ko lang ditong isang key for revival is really our personal devotion with the Lord. No? Our personal parang may personal reading tayo sa Lord, may personal time tayo sa Lord. Meron tayong mga oras na dapat talaga i-set aside para lang sa Lord. Kasi doon po natin makikita, matatagpuan yung tunay na sagot eh. No? Doon sa kanyang salita. Diba sabi nga po sa Luke 1:19, your word is a lamp for my feet, a light on my path. No? Kahit anong sitwasyon yan, basta nangusap ang Lord, alam mo na nasa maayos na direksyon tayo. No? And nasa maayos na napupuntahan tayo. No? So, yun po yung 3 keys. No? Parang guard our hearts and pray for one another. Second po is passion for the lost. And third po is a personal devotion. No? Siguro po, inayahan ko na yung worship team. No? And as a conclusion po, the widow was revived from her faith when Elijah prayed for her son to come back to life. Second, people of Israel were revived from idols when Elijah prayed and showed passion for them. And the third one po, Elijah himself fell from fear even after all the miracles that he had performed, until that still small voice talked to him and he was revived. No? Di ba po, madalas po nating marinig kila pastora na ang prerequisite ng revival is repentance. No? And tama po yun, that's very true. Apart po nun, yung willingness po ng puso. Yung willingness po ng puso natin na para gusto talaga nating ma-revive. Kasi kahit ano pong turo ang marinig natin, kahit ano pong aral ang marinig natin, pero po yung puso natin nakalak na, no? Wala na ring magagawa. No? Wala na ring magagawa. Kaya, siguro, tingnan lang po natin, no? Ano ba tong puso natin? Nakakandado na po ba? O parang gusto natin magpaayos? And meron pong isang key master, no? There is this one key master, which is our God. Once again, He is offering to reopen the locked hearts of many Christians through His master key, which is Jesus. The one and only hope to open and revive the dying hearts of the Christian. No?
andyan lang po, nag-aantay lang po sa ating i-allow natin siya na buksan ulit ang ating mga puso. Ang tanong lang po, will you let Him open your hearts again? Will you let Him open your hearts again? No? Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Salamat lang, Lord. Salamat lang, Lord, sa mga salita po, Lord, na aming narinig, Panginoon. Salamat lang, Lord, sa reminder, Lord, kung gaano nyo po kami kamahal, kung gaano po kayo ka-concern sa amin, Panginoon, kung gaano nyo po ginagawa ang lahat, Lord, para makabalik lang kami, O Lord God. Salamat lang, Lord, sa puso, O Lord God. Sa puso ninyo, Lord, na tunay pong nagbibigay sa amin, Lord, ng pag-asa, Panginoon. Maraming salamat lang, Lord, sa mga taong gagamitin nyo pa, O Lord God, upang makapagpalakasan kami, O Lord. Upang makapagdala pa po, O Lord God, ng kaluluwa sa inyo, O Lord God. Napakabuti nyo, Diyos. Napakabuti nyo, Panginoon. Napakabuti nyo po, Lord God, para wala man lang kaming maidala. And alam po namin, Lord, it is really a challenge for all of us, Panginoon, na ang bawat isa, Lord, makapagdala man lang, O Lord God, ng kaluluwa sa inyo. Maraming salamat lang, Lord. And maraming salamat, Panginoon. Dahil ni-remind nyo lang kami, Lord, na yung tunay na pakikipag-usap sa inyo is mahalaga. I-remind nyo kami na kahit ano man ang panggagalingan namin o pinanggagalingan namin, tumawag lang kami sa inyo at lumapit. Tulad nga, Panginoon, ni Prophet Elijah, O Lord, though ang dami niyang ginawang mga milagro, and yet, Panginoon, yung spirito niya bumaba. Pero andyan kayo, Lord. Andyan kayo. Your gentleness, Panginoon. Your whisper, O Lord God. Your voice, Panginoon. Ito lang po ang makakapagbago sa amin. And salamat lang, O Lord. Salamat lang. Salamat lang, Lord, dahil alam po namin na hindi po matatapos ang gabing ito, Lord God, na hindi po kayo nangungusap sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon. Tunay kayong Diyos, tunay kayong dakila, Panginoon. Wala kayong katulad, wala kayong katapat, O Lord. Nag-iisa kayo, O Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Sa pangalan po ni Jesus, O Lord. Amen. Can we all stand up po? I'm just prompted by the Holy Spirit to focus this time to pray for anyone that we know, anyone that is close in our hearts, that have once been so excited about going to church, who has once been so eager to serve the Lord. And now that person or people or group of people are lost.
they don't have that spark in their eyes anymore to serve. Maybe it's someone close to you. Maybe it's you. Is this already a facade na a cover that you're just attending every Sunday and parang nag-aak ka na lang, nagpe-pretend na, okay, everyone, I am still here, I'm still happily serving. Pero brethren, it's time for us to ask ourselves, are we really happy doing it? Those people na naiisip natin ngayon, maybe not us, family members, friends, yung nawala na yung energy nila. Let's think about them. Keep them in your thoughts now. And as we pray for them now, I want you to think of them and really have that heart, that passion for the lost. Heavenly Father, we thank you for the word that you have shared, that was shared. Thank you, Father, for the life of the sharer. Thank you for the word that you have given us. Father, we just pray that whatever was uttered, ma-apply din po namin siya sa buhay namin. And Father, as we pray for this person, as we pray for this family member, as we pray for ourselves then, Father, we need you. We need you in our lives more than ever before. Father, we are tired na din. Napapagod na kami mag-pretend. Napapagod na po kaming magsabi na, oh, okay lang kami, okay lang yung pamilya namin, oh, okay lang siya. Lord, you know what we are truly feeling deep inside. Every phone call, every message, nakikita namin siya, nakikita namin sila. There is just this pain in our hearts that is just shouting out for help from you, oh Father. Shouting out na, Lord, kailangan din nila kayo. They need you, oh Jesus. They need you in their lives as well. Especially for those close in our hearts. Father, we don't even know how to help them na. Pero alam namin that through your works, through your power, as we keep them in our prayers, as we keep them in our thoughts, Lord, anything can be possible once again. The lost can be found again, oh Jesus. And Father, as we see these people again, sa Sunday, sa phone call, sa video call, sa messenger man ba yan, sa messages, wherever it is, Father, we pray that you will use us. You will use us, Lord God, to speak to these people, to talk to them, to renew them once again, oh Jesus. Supplement us with your word. Supplement us with your wisdom so that we can approach these people once again. And Father, as for personal, Father, we need you again in our personal lives. Sa puso namin, Lord, it is tiring to pretend na, it is tiring to say na, okay, pwede na. I'll just speak again. I'll just pray in front again. I will just share again. I will just sing again. I will just put up something random. But Lord, there is something else that you have prepared for us. Something, Lord God, that we are missing in our lives. That puzzle piece that is missing in our hearts, and that is you, our Lord, our Savior, oh Jesus. Lord, we need a revival in our lives. We pray for that humble heart. We pray that we are able to be humble enough to admit that we need you, oh Jesus.
we need you to help us open up our hearts, open up our minds, that we are able to receive any help from the people that you use and from you directly, oh Jesus. Lord, it is time for us to emit any works of the devil, to destroy any hold of the devil in us. Kung ano man po tong temptations, kung ano man po tong sins na nagagawa po namin sa mga buhay namin, Lord, we ask for forgiveness. We ask for a renewal of mind. We ask, Lord God, na gisingin niyo po kami muli. Na tama na, hindi na, mali na ulit. Mali yan. Lord, we need your voice to speak to us. Sometimes some of us need some tough knocking, tough awakening. Lord, we just shout for your name now. Just seek your face. I'm just prompted once again to just, for you right now, to have this time to think of a loved one. To think of a loved one na nag-drift away na sa'yo, na nag-drift away na din siya sa Panginoon, or they've never even met Him before. I want you to think of them now. Pray for them. Lift up their names and their lives to our caring and loving God. Lord, you are hearing our prayers. You are hearing our cries for you. You are hearing the prayers that we have for our loved ones. Sa Pilipinas, man din sila, or whatever parts of the country, the world they are. Lord, ikaw lang po. We cannot be CCTV 24/7 na nakikita sila. But Father, only you, our powerful Father, are able to help them, able to speak to them, able to watch them with love and with care. And Father, as before we leave this church, before we leave this place, may you just continue to remind us of what we are able to do to glorify your kingdom even more. We pray that you will continue to talk to us. You will continue to awaken our spirits every day, every morning that we wake up, na ready mag-pray para sa lahat na nakikita nila sa mga work, sa bus, sa train, or wherever we go. Father, may we just have that spirit, that passion to pray for those who have not known you yet. Father, we entrust to you the rest of this time, the rest of this evening, and the rest of the week, for the rest of the tarrying days. Thank you, Father, once again for this time, for this privilege. May you just continue to be with us and keep us safe as we journey our way home, Father. Thank you, Father, once again for this time. In Jesus' name we pray. Amen. Okay po. Thank you, everyone, for joining us for tarrying. We will see you tomorrow. Bye-bye.